Mga master, noon pong buwan ng Mayo ay nagpasa si Congressman Ralph Recto ng House Bill 8081. Ito po yung nabanggit po natin dati na 10% per year na increase sa sahod ng mga civilian personnel ng gobyerno. Ngayon pong bago, ngayong buwan lamang mga master ay nagpasa po muli si Congressman Recto ng bago na naman pong bill na related pa rin sa salary increase, pero this time mas mababa po yung rate. At ang medyo kagandahan sa portion na ito, itong bagong bill, itong Bill 8716, ay dahil po sa probisyon na hindi na po pareho yung increase sa lahat ng mga personnel ng gobyerno. So yun pong ilang mga salary grades, mas mataas ang rate of increase compared po doon sa iba na mga salary grades. So yung nauna po niyang bill, ang tendency po, yung mga matataas na yung sahod, mas mataas din yung kanilang magiging increase dahil pareho po yung rate. Pero this time ay hindi na po ganun yung case, no? So dito po sa House Bill 8716 ni Congressman Recto, ang mga nasa salary grades 1 to 11 ay tatanggap ng nasa 30% na salary increase sa loob po ito ng 4 na taon. Yung dati 10% per year para sa lahat. Ngayon, kapag salary grade 1 to 11, nasa 30% salary increase po yung mangyayari sa loob ng 4 na taon. Kapag salary grade 12 to 21 naman, nasa 22% yung total increase. At kapag salary grade 22 hanggang salary grade 33, 12% na lamang yung salary increase po nila. So, medyo sa portion na ito ay mas mataas po yung rate of increase ng mga nasa mababa yung sahod compared doon sa mga nasa taas. Ang tendency po niyan ay almost similar yung magiging pagtaas po ng kanila pong sahod, kasi doon po sa nauna na bill ay mas matindi yung increase ng mga nasa mataas po na sahod, kasi nga po ay pareho lahat na 10% ng previous salary yung magiging pagtaas ng kanila pong sahod. So narito po yung magiging comparison sa basic salary ng mga newly hired teacher dito po sa pagitan ng dalawang House bills na ipinasa ni Congressman Ralph Recto. Nasa 4 tranches pa rin po itong kanyang proposal na magsisimula sa taong 2024 at magtatapos sa 2027. Ito po ay salary grade 11 para po sa newly hired teacher. Yung dati pong bill niya, ito po yung House Bill 8081. At yung bago naman, itong House Bill 8716. So mapapansin po ninyo, mas mababa ito na sa 8716 kasi nga 30% yung increase niya sa loob ng 4 na taon. Yung nauna po kasi 10% po yun bawat taon po yung kanya pong increase. So yung teacher 1 from 29,700 magiging 29,025. Yung kasalukuyan po ay 27,000 yung basic pay ng mga newly hired teachers. So magiging 29,025 sa 2024 under HB 8716. So kung makikita po ninyo dyan, habang tumatagal until 2027, yun po yung magiging sahod ng mga teacher 1 kung sakali po na itong version na ito yung magiging batas, no? Wala pa rin po itong assurance kasi bill pa lamang po ito. At yun na nga po, isa po ito sa mga pag-uusapan kung doon po tayo makafocus sa salary increase na pinapangako ng Marcos administration. Yung difference sa right side mga master, yun po yung difference sa pagitan ng dalawang mga proposal na ito, dalawang bills ni Congressman Ralph Recto. So mas mababa nga talaga ito sa 8716 dahil nga po doon sa 30% lang yung kanyang increase sa loob po ng 4 na taon compared doon sa magiging 40% sana, no, kasi 10% per year yung sa nauna po niya na bill. Ang sinasabi po natin, ang maganda po dito sa 8716 na ito kasi limited din yung magiging pagtaas para doon sa mga matataas na po yung kanilang sahod, no. Samantala tayo naman po na medyo mababa pa yung sahod ay at least meron pong increase talaga. So ito po yung version, ito po yung mangyayari, no. Ito po sa bawat salary grade, ito po yung comparison sa taong 2027. Yung huling taon ng implementation dito po sa mga bills na ipinasa ni Congressman Recto, no. Ito pong
yung salary grade 15, 18, 20, 22, 25, yun po yung magiging basic salary nila base po dito sa dalawang House bill na ito. Yung difference naman is yung pagitan po sa dalawang House bills. So talaga pong medyo kalakihan yung magiging mawawala doon sa increase sana ng mga medyo mataas na po yung sahod dito po sa pagitan ng House Bill 8081 at 8716. So ito po ay pangalawang bill ni Congressman Ralph Recto tungkol po dito sa usapin ng salary increase for civilian personnel of the government. No, yung isa pa pong bill na tungkol pa rin po dito ay nabanggit na rin po natin sa previous na mga episodes, yun pong kang Congresswoman Migs Nograles. No, yung sa kanya po ay yun nga pong 12% na increase para po sa lahat sa loob po ng 4 na taon. So ito po ay 3 bills ngayon available sa House of Representatives na ang purpose ay pareho po nataasan ang sahod ng mga civilian personnel ng gobyerno. Maalala po natin na ipinangako po ng Pangulo na talaga magkakaroon ng increase sa susunod na taon at maging ang DBM ay nag-set aside na rin po na nasa 16.95 billion para sa 2024 budget para naman na masiguro na mayroong pondo na maibigay ang gobyerno for salary increase of its personnel. So ang aabangan na lamang po natin dito is anong bersyon na mga House bills yung ma-approve, no, at magiging ma-implement ng gobyerno para sa kanya pong mga empleyado. So yun po ay ating pong aabangan sa mga susunod na buwan, especially na papalapit na po yung magiging diskusyon sa Kongreso tungkol sa 2024 budget, and we are looking forward na masingit talaga dito sa budget na ito yung usapin tungkol sa salary increase pagdating ng taong 2024. So maganda po yan mga master, kasi nga po ay magtatapos itong Salary Standardization Law 5 ngayong taong 2023. Wala na po itong karugtong sa 2024, no? So dapat magkaroon na naman ng bagong batas ngayon para mayroon po tayong aabangan na pagtaas from 2024 hanggang sa 2027. So malaki din po ang naging challenge na ito for the Marcos administration, kasi if ever magpasa po sila ng batas na magtatapos yung pagtaas ng sahod sa 2027, mayroon pa pong 2028, no, na kung kailan si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po yung presidente. So hindi po pwede, o baka po mas gugustuhin pa rin ng Pangulo na bago po matapos yung kanyang termino ay magkakaroon naman ng panibagong pagtaas from 2028 onwards. No, so challenge po ito sa Marcos administration na makapagpasa ng batas sa ngayon, tapos magkakaroon pa naman ng bago na naman pong batas within his term, no, bago po siya bababa sa pwesto sa 2028. So abangan po natin mga master sa mga susunod na mga buwan kung anong bersyon ang magiging batas tungkol po sa salary increase ng mga civilian personnel ng gobyerno.